Je veux vendre de la drogue. Ang French comedy crime movie na pinamagatang Poulet ay ipinalabas noong 2012. Tungkol ito sa isang matandang babae sa Paris na naisipang sumali sa kalakaran ng sindikato. Kilala na ng pari ang matandang babae na si Poulet, na kapag pumupunta ng simbahan, palaging kinukumpisal ang mga dahilan ng kanyang kalungkutan sa buhay, na namatay agad ang kanyang asawa, na nakapag-asawa ang kanyang anak ng maitim na lalaki, na nalugi ang kanilang negosyong bake shop, at naagaw ang pwesto nila ng mga dayuhan sa kanilang lugar. Ganun pa man sinabi ng pari na huwag malungkot si Poulet, dahil marami pang tao ang mas miserable pa ang buhay kesa sa kanya. Nang makalabas na ng simbahan si Poulet, dumaan ito sa palengke kung saan alam na nito ang oras sa pagtatapon ng mga basura, iyon ay para mamulot siya ng mga itinapong gulay at prutas, na pwede pa niyang makain. Ilang sandali pa naglakad si Poulet pauwi na daladala ang mga nakuhang pagkain, nag-iisa na lamang na namumuhay si Poulet sa kanyang apartment. Nang gabing iyon gigunita ni Poulet ang wedding anniversary nila, kumain itong iniisip na kasama pa rin niya ang kanyang asawa. Muling lumabas ng apartment si Poulet para maghanap muli sa basurahan ng pagkain o ano pang mapapakinabangan. Napatingin si Poulet sa dalawang binata, na may inabot na bagay sa mga nakasakay sa isang sasakyan kapalit ng pera. Nakilala niya ang isa na kanyang kapitbahay na si Rashid, nagtataka si Poulet kung anong bagay ang ibinibenta ni na Rashid dahil malaki ang perang ibinayad. Kinabukasan dumating sa apartment ang anak ni Poulet na si Agnes, para iwan muna ang anak nitong si Leo, dahil papasok ito ng trabaho at walang kasama si Leo sa kanilang bahay. Bagamat pumayag si Poulet, halata na hindi ito masaya nang makita ang apo at si Agnes. Maging si Leo, alam na malayo ang loob ng kanyang lola sa kanila. Iyon ay dahil hindi pa rin nawawala ang galit ni Poulet kay Agnes, na nakapag-asawa na hindi nila kakulay. Ang sumunod na araw, ang asawa ni Agnes na si Osman naman ang napadalaw sa apartment ni Poulet. Isang pulis si Osman, naroon sila para mag-imbestiga at tanungin ang mga residente ng building tungkol sa nangyayaring bentahan ng droga. Ang kasama lang ni Osman ang binigyan ni Poulet ng biskwit at kape. Natawa lang si Osman pero sanay na ito na hindi siya pansinin ni Poulet. Nagtanong sina Osman kung kilala ni Poulet si Vito, kung saan ito ang itinuturong supplier ng ipinagbabawal na dahon, na pinurmang bricks. Sinabi ni Poulet na wala siyang kilalang ganong pangalan, pero lihim na natuwa si Poulet dahil alam na niya kung anong klaseng kalakal ang binibenta ni na Rashid. Sinabi ng kasama ni Osman na nababahala sila, dahil marami nang sumasapi sa gang na nagbebenta ng bricks, para lang kumita ng malaki. Nang makaalis sina Osman, isang grupo naman ang dumating kasama ang sheriff. Sinabi ng sheriff na kukumpiskahin na lang nila ang mga gamit ni Poulet, dahil isang taon nang hindi nagbabayad si Poulet ng loan, at 2 taon sa upa ng apartment. Natakot si Poulet na baka sa susunod paalisin na siya ng sheriff sa apartment, isang paraan ang naisip ni Poulet para makakuha ng pambayad sa mga utang. Nagmanman ito kung saan pumupunta sina Rashid, hanggang madiskubre niya ang apartment na pinagkukunan ni Rashid ng mga bricks. Kinagabihan lakas loob na pinuntahan ni Poulet ang apartment at hinanap si Vito. Kahit tinaakot na ng mga tauhan ni Vito si Poulet, nagpumilit pa rin itong makausap si Vito. Nang makaharap na niya si Vito, sinabi ni Poulet na ibig din niyang pumasok na dealer ng mga bricks, pero pinagtawanan lang siya ni na Vito at pinaalis. Ang sumunod na araw muling nagmanman si Poulet sa apartment ni na Vito, nagbabasakali siya na may mahanap na paraan para makakuha ng bricks. Maya-maya nagkaroon ng kaguluhan, nakita ni Poulet na hinahabol ng mga pulis sina Rashid, biglang itinapon ni Rashid ang 1 kilo ng bricks sa pinagtataguan ni Poulet. Pero hindi ginalaw ni Poulet ang bricks bagkos pumunta ito kina Vito at isinauli ang nakuhang bricks. Ikinatuwa naman ni Vito ang pagsauli ni Poulet ng kanilang kalakal. Sinabi ni Poulet na wala siyang trabaho, kaya ibig niyang maging dealer para kumita ng pera, at hindi siya paghihinalaan ng mga pulis dahil sa kanyang edad. Nakumbinsi si Vito, binigyan nito ng 100 grams na bricks si Poulet. Sinabi ni Vito na 90 at 10% sa napagbentahan ng kalakal ang magiging hatian nila. Pumayag si Poulet na 90% kay Vito at 10% sa kanya. Nagmamadaling pinera-piraso ni Poulet ang bricks at binalot na parang candy, pero hindi alam ni Poulet kung magkano niya ibebenta ang kanyang kalakal. Pinuntahan ni Poulet si Osman sa police station, nagtaka si Osman sa biglaang pagdalaw sa kanya ni Poulet, sinabi ni Poulet na ibig niyang malaman kung ano ang trabaho ni Osman, kaya nagpa-impress si Osman sa kanyang biyenan. Ipinakita nito kay Poulet ang litrato ng mga droga na nakumpiska nila at kung magkano ang halaga ng mga ito. Dahil doon nagkaroon na ng ideya si Poulet kung magkano niya ibebenta ang kanyang mga kalakal. Hinanap ni Poulet si Rashid at nagtanong ito kung saan siya makakabili ng bricks.
Sinabi ni Rashid na matanda na si Pulet para gumamit pa ng bricks, ganun pa man itinuro ni Rashid na sa underpass ay may nagbebenta ng bricks. Pinuntahan ni Pulet ang lugar hindi para bumili, kundi para magbenta din ng kanyang kalakal. Kinakabahan si Pulet na inalok ang kanyang kalakal, sa una ay walang pumapansin kay Pulet pero di naglaon may nagka-interes din na bumili. Dahil puro at magandang klase ang dala ni Pulet hindi gaya sa iba na may halo na peking materyales, dumami ang kanyang parokyano at mabilis na naubos ang kanyang kalakal. Humanga si Vito sa bilis magbenta ni Pulet, kaya naman 1 kilo na ng bricks ang ibinigay ni Vito at ang 10% na parte ni Pulet. Natuwa si Pulet sa kinita niyang pera, lalo itong ginanahan sa pagbebenta, palipat-lipat siya ng lugar, kung saan maraming tao doon na rin siya pumupwesto. Hanggang makaipon na si Pulet para sa pambayad ng kanyang mga utang at upa sa apartment. Minsan pauwi na si Pulet galing sa pagkuha ng kalakal kina Vito, napadaan ito sa building na ni-raid ng mga pulis, naamoy ng aso ang bricks kaya naman dinamba nito ang bag na dala ni Pulet. Nagkataon na naroon si Osman, mabilis nitong sinakluluhan si Pulet. Si Osman nang nagdala ng bag ni Pulet at inihatid niya ito pauwi. Kinakabahan si Pulet na baka madiskubre ni Osman ang dala nitong bricks. Napagtanto ni Pulet na likas din na mabait si Osman, pagdating sa apartment niyakap ni Osman ang kanyang biyenan, nagpasalamat si Osman na kinakausap na siya ni Pulet. Naalarma ang gang na kinabibilangan ni Rashid dahil hindi na sa kanila bumibili ng bricks ang kanilang mga parokyano, dahil dito inabangan nila si Pulet. Kinuha ng mga ito ang pera ni Pulet, kahit inawat na ni Rashid ang mga kasamahan nito. Nagbanta pa rin ang gang na papatayin si Pulet, kapag nagbenta pa si Pulet sa kanilang teritoryo. Nag-alala si Pulet dahil kulang na ang perang pambayad niya kay Vito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Pulet, nag-bake si Pulet ng cake na may halong bricks, at para masubukan kung ano ang kinalabasan ng kanyang eksperimento, inimbitahan ni Pulet ang kanyang 3 kaibigan at pinakain ng cake. Mapili sa pagkain ang mga kaibigan ni Pulet pero sa oras na yun nasarapan sila sa kakaibang lasa ng cake, at di nila mapigilan ng kumain hanggang maubos ang cake. Nakita ni Pulet na epektibo ang kanyang ginawa dahil biglang sumigla ang 3. Gumawa pa ng ganung timpla ng cake si Pulet, kinabukasan nakita ng gang na cake na ang paninda ni Pulet kaya hindi na nila ito pinakialaman. Nagtaka ang mga parokyano ni Pulet dahil cake na ang kanyang binibenta, pero nang subukan nilang tikman ang bagong kalakal ni Pulet, nasarapan sila at paulit-ulit na bumili, kaya agad nakapagbayad si Pulet kay Vito. Ang mga sumunod na araw nagtaka si Vito na 3 beses na sa 1 linggo kung kumuha ng supply si Pulet. Hiniling ni Pulet na gawin ni Vito na 30% ang kanyang parte, dahil kukuha siya sa iba kung hindi papayag si Vito, walang nagawa si Vito kundi pumayag. Dahil sa malaki ang kinita ni Pulet, natupad na ang kanyang pangarap na makabili ng 60 inches na telebisyon, kaya naman nagpahinga ng 1 araw si Pulet at nanood ng TV. Pero nagulat ito dahil may nagpasama kay Rashid sa apartment ni Pulet, hindi na nakatiis ang parokyano ni Pulet kaya hinanap na siya para mag-order ng cake. Ilang oras lang dumaan may sinamahan na naman si Rashid na mga parokyano ni Pulet para bumili rin ng cake. Nagbabala si Rashid na mag-iingat si Pulet, dahil galit na kay Pulet ang mga kasamahan ni Rashid sa gang. Nagalit si Vito nang malaman na hinaharas ng gang si Pulet, kaya pinatawag nito ang 2 leader ng gang at tinanong si Pulet kung gusto nitong patayin ang 2, pero tumutol si Pulet. Dinamihan ni Vito ang supply ni Pulet, pinasamahan din ito sa kanyang tauhan si Pulet para ligtas itong makauwi. Inimbitahan ni Pulet ang gang at pinatikim ng ginawa niyang cake. Inalok ni Pulet ang gang na makipagtulungan sa kanya. Magbibigay si Pulet ng 15% sa bawat customer na dadalhin nila sa apartment. Nakumbinsi ang gang na kikita sila ng malaki at madali lang ang trabaho, kaya pumayag agad sila sa alok ni Pulet. Sa apartment na ni Pulet pumupunta ang kanyang mga parokyano, maliban sa cake gumawa na rin si Pulet ng iba't ibang klase ng tinapay. Nagtataka ang mga parokyano na mula nang matikman nila ang cake ni Pulet, sumigla sila at magana ng kumain. Dahil sa laki ng demand ng paninda ni Pulet, hindi na nito mahabol pa ang trabaho, kaya ipinagtapat niya sa kanyang mga kaibigan ang sekretong sangkap sa paggawa ng cake at tinapay. Pumayag ang mga ito nang alukin sila ni Pulet na tumulong at kumita ng pera. Sa loob lamang ng ilang buwan, si Pulet na ang number 1 dealer at pinakamaraming kinukuhang kalakal kay Vito, mga tauhan na rin ni Vito ang nagde-deliver ng kalakal sa apartment, at mga kaibigan ni Pulet ang nakikipagtransaksyon. Nang bumalik si Pulet sa simbahan, nagtaka ang pari na magandang pagbabago sa buhay nito ang ikinumpisal, sinabi ng pari na sadyang maparaan ng Panginoon para matulungan ang mga tao. Bago umalis si Pulet binigyan niya ng pera ang pari. Sa paglipas pa ng ilang buwan naging matunog na ang pangalan ni Pulet bilang dealer,
dahilan para malaman nito ng pinaka-big boss ng sindikato, at ipatawag si Pulet at si Vito para kausapin. Humanga ang big boss na naging triple ang supply sa teritoryo ni Vito, iyon ay dahil sa naisip ni Pulet na magandang ideya, kaya sinabi ng big boss na inaalis na niya sa pwesto si Vito, at ibig niyang si Pulet na ang humawak sa teritoryo nito. Bagamat tumutol si Vito, wala na siyang nagawa pa nang palayasin na siya ng big boss. Nagulat si Pulet nang utusan siya ng big boss na gumawa ng chocolate cake na may matapang na sekretong sangkap, dahil magbebenta sila sa mga eskwelahan, para mahumaling ang mga kabataan sa kanilang kalakal. Pero nagpasya si Pulet na hindi sumunod sa utos ng big boss, dahil ayaw niyang masira ang pag-aaral ng mga kabataan sa pagkaing ibig ibenta ng sindikato, na posibleng pati ang kanyang apo ay mabiktima rin. Napagtanto ni Pulet na malaki ang kanyang pagkukulang sa kanyang apo, kaya ipinaalam niya si Leo kay Agnes para isama sa pagbakasyon ng ilang araw sa ibang lugar, kasama rin ang mga kaibigan ni Pulet. Nang makabalik si Pulet, nagulat siya dahil nadatnan niyang magulo ang loob ng apartment. Biglang lumabas sina Vito, sinabi ni Vito na hawak nila ang apo ni Pulet at papatayin nila ito, kapag hindi sumunod si Pulet sa mga iniuutos ng big boss. Nagkataon sa mga oras na yon ay dumalaw si Osman kay Pulet, nang tingnan ni Vito kung sino ang nasa labas, nakilala nito na pulis si Osman. May narinig si Osman na nabasag sa loob ng apartment, nag-alala ito kay Pulet, kaya kumilos agad si Osman para pumasok. Nagtanong si Osman kung bakit nagkalat ang mga gamit ni Pulet, pero sinabi ni Pulet na may pumasok na malakas na hangin kaya nagkagulo ang mga gamit. Sinabi ni Pulet na marami pa siyang gagawin, pinakiusapan nitong umalis na muna sina Osman. Pero walang inaksayang panahon si Pulet, kasama ang mga kaibigan, armadong sinugod nila ang apartment ni Vito at nakipaggirian. Natakot si Vito dahil mahahabang baril ang dala ni na Pulet, pumayag itong pakawalan si Leo, pero nadiskubre ni Vito na laruan lang ang mga dalang baril ni na Pulet, kaya ang matatanda na lang ang binihag ni Vito. Hinabol ng tauhan ni Vito si Leo, pero nagulat ito nang makitang marami ng pulis sa paligid. Hindi na rin nakaporma pa sina Vito nang pumasok na rin ng SWAT para iligtas ang matatanda. Lumalabas na sinundan na ni Osman sina Pulet dahil nahalata nito na may itinatagong problema ang kanyang biyenan. Dahil sangkot sina Pulet sa pagbebenta ng mga bricks, hinuli din sila ng kasamahan ni Osman. Nagrally ang mga parokyano at mga kaibigan ni Pulet sa labas ng police station, isinisigaw nila na pakawalan ng matatanda dahil ginamit lang sila ng sindikato, at sa kawalan ng tulong ng gobyerno sa matatanda. Pinalaya ng korte si Pulet at mga kaibigan nito dahil sa kanilang edad, at pagtestigo laban sa big boss at sa sindikato. Nag-alala ang mga kaibigan ni Pulet dahil wala na naman silang trabaho, sinabi ni Pulet na may sapat na siyang puhunan para ituloy ang kanilang negosyo. Lumipat sina Pulet sa Amsterdam, Netherlands, at nagtayo ng bake shop na ganun pa rin ang timpla at sangkap ng kanyang mga cake at tinapay. Hindi na sila nangangamba na huhulihin pa sila ng mga pulis, dahil hindi bawal sa Netherlands ang pagkain na may sangkap na herbal na dahon. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina, Yaon Channel ng Davao del Norte, Tom Jones Official ng Jeddah, Saudi Arabia, Tessie Leonardo, Joan G ng Tagaytay City, Cesar Hidalgo, Bobby Ramos, Pinoy Farm Fresh in Bukidnon PH, Jamal Razim, Kalina One Family ng Banga South Cotabato, Kiona Lee at King Revo Roy Sumalinog ng Little Baguio Hermosa Bataan, Bite with Purpose ng General Trias Cavite, Wendell Barritua ng Abu Dhabi, Maria Vanessa Volante ng Buhi Camarines Sur, Mark Jerome Culto, Edwin Dishatco ng Bignay Valenzuela, Dan Sher Gabo ng Antipolo Rizal, Yua Ana Jao at Jeruel Ana Jao ng Lamdas Mabinay, Sert Gako ng Bahrain, Gregorio Family ng La Paz Basilan Isabela City, Rosalie Maningo ng Carmen Cebu City, Jusel Balu Piniños Gascon, Julius Advincula ng San Roque dos Occidental Mindoro, Marilu Narvaez ng Bicol, Arnold Gamutan and Family ng Bukawe Bulacan, Jessa Mia de la Torre, Madelisa, Meraflor Marana ng Kuwait, Chloe J. Cosmod ng Pagadian City, ng Lucero ng Naga City Camarines Sur, Chef Rado, Jan Medina, Rosque Vlog ng Imus City Cavite, Edna Villa Senior ng Japan, Giari ng Qatar, Carmelita Liaga ng Dubai, Magsasakang Driver, Pearl Kundal ng Dubai, Nightbite ng Davao City, Mark Kevin Balcueva ng Camarines Sur, Makinto Bernalin, Biyahe ni June, Viral TV, Eping ni Dodong TV, Alan Gino Zarcino ng Carles Iloilo, Marilu Feliciano ng Santiago Isabela City, Rajen Mendoza, Rosemary Lazo ng Al-Asha Saudi Arabia, Ramsky Vlog and Cover ng Palimbang Sultan Kudarat, MG Arlante,
The Best and Affordable Condo PH, Damuwag Family ng Misamis Occidental, Joel Fabian ng Capiz, at kay LV Karaang ng Kuwait. Marami pong salamat sa inyong panunood, ingat po kayo palagi.